Hello guys, good day! So, welcome back sa ating YouTube channel. So, vlog lang tayo regarding sa ating business. So, dumating na nga yung ating mga kinatatakutan sa ating negosyo. So, hindi lang naman siguro sa akin nangyari ganun. But, sabi nga pag hindi tayo magkakamali, hindi tayo matututo. So, dumating na nga yung ating kinatatakutan na penalty or violation. Dahil hindi natin expected na magkaka-violation tayo sa BIR. Kasi, akala natin, porque nagbabayad tayo ng tax, okay na yon. So, ang nangyari kasi, nakakalungkot lang, nakakapanghinayang, kasi nga, di ba, lahat ng ating pinaghihirapan na salapi, ay pinaghirapan natin. Kumbaga, bago natin nakita yan, bago natin makuha yan, kahit maliit na halaga, pinagpuyatan, pinaghirapan natin yung mga yan. But, suddenly, talagang dumarating. Sabi nga, hindi lahat ng oras sa negosyo ay pumapaldo. Minsan nalulugi din. But, ang kailangan lang natin gawin is, pag, sabi nga, pag bumagsak or nadapa, kailangan bumangon. So, magiging lesson din to or saka kakapulutan nyo to ng aral sa mga nagpaplano mag-business. Nagbabalak magtayo ng negosyo, kahit anong negosyo yan. Tulad ko, service provider, repair and maintenance yung aking ano, line of business. So, nangyari nga to, may dumating na notice ang BIR sa akin last Thursday. So, ngayon is Monday na. May notice, first notice, may penalty ako na 800,000 plus. Almost 900,000. Or kulang-kulang 1,000,000 para madaling, dahil lang doon sa, kasi dahil nga, DIY lang tayo. Kumbaga may nagpa-file lang tayo, hindi naman accountant. Filing lang ng taxes. So, hindi naman na tayo aware na kapag pala, 'di ba, non-VAT, pag nag-umpisa kasi tayo ng business, non-VAT muna tayo. So, may ano kasi 'yon, may bracket na kapag hindi ka nakaka 3 million income within a year, ano tayo, non-VAT. So, once na ma-reach mo yung threshold na 3 million, automatic pala dapat ay ipapa-transfer na natin siya or magre-request na tayo ng VAT-able COR. So, magpapalit tayo ng from non-VAT to VAT. Kasi yung VAT kasi 12% tax ang percentage noon. Yung non-VAT is 3%. Something percentage tax lang siya. So, hindi ko siya na-update agad. Parang 6 months ang lumipas bago ko siya na ipa-update sa VATable. So, magiging 12%. So, ang bad thing, penalty ang kinalabasan. Sobrang laki. Kulang-kulang 1,000,000. So, lahat ng ating ipon mapupunta sa BIR, sa tax. So, may makukurakot na naman ang ating mga politiko. So, lesson learned sa akin yon, isang pagkakamali, hindi ako kumuha ng accountant talaga na mag-handle ng aming taxes. So, kanina, inayos ko na. Kumuha na ako ng accountant na mag-handle talaga ng taxes ko sa mga parating pang mga transaction. So, lesson learned talaga. So, sana sa mga kapwa ko na businessman or magpaplano mag-business, na kayo, wag na kayo magtipid or magsigurado na kayo, kumuha na kayo ng accountant nyo para hindi nyo maranasan yung naranasan ko na kumbaga, video na to is share ko lang sa inyo para at least maging aware din kayo once na magnegosyo kayo ng ganito. Kasi nga dati, one-man team lang ako. Kaya hindi ko expected na makakakuha ako ng million within 3 years ata ang lifespan. O sa within 3 years ko nalagpasan ko yung threshold na 3 million. Kaya nangyari, na-penalty tayo. So, lesson learned, sabi nga, pag may nawala or nabawasan ng
nabawasan ka ng pera o naubusan ka ng pera dahil sa penalty na yan, for sure naman may papalit naman dyan. Yun lang ang ating mindset dyan. So, tara't bayaran natin. So, yun lang, sinare ko lang sa inyo yung aking experience. For sure, may hindi lang naman ako nag-iisa sa ganito. May naka-experience na rin yan. For sure. Kasi hindi naman tayo lahat, perfecto. Sabi nga hindi naman lahat alam natin. Lalong-lalo na sa ganitong first time magnegosyo. Okay? Bye.